Ngayong araw mga kamoma magpapa-anti-rabies ako and of course sinali ko na rin si Mikaykay. Pero bago yan mga kamoma awang-awa talaga ako kaya pa. Mahirap din pala no kapag sobrang kumpiyansa lalo na ito kay Yowo. Syempre tingin ko talaga kay Yowo sobrang bait mga kamoma. Lumubog ang kuko ni Yowo mga kamoma sa skin ni Apa dahil nga natatakot siya na ilagay siya sa page carrier. Kaya ayun ang ending mga kamoma, grabe yung shout ni Apa. Akala ko talaga mga kamoma nakagat siya ni Yowo. Kaya sabi ko magpapa-anti-rabies din kami pagdating ko mga kamoma. Unahin ko muna itong mga alaga ko mga kamoma bago si Apa dahil nga nakaschedule na kami ngayong araw. Pinalampas ko kasi muna yung 4-in-1 vaccine nila mga kamoma bago ko sila pina-anti-rabies. Ayoko kasing isabay mga kamoma baka manghina sila. Pinapalakas ko muna yung kanilang resistensya mga kamoma. Tingnan nyo nakakaawa sila. Paano ba naman kasi tanghaling tapat umalis ang moma? Napakainit talaga mga kamoma. Halos parang masosuffocate ka. Pati rin talaga ako pinapawisan ng mga kamoma. Parang nandidilim na yung paningin ko sa sobrang tirik ng araw. Kaya kasi ako 12:30 umalis mga kamoma dahil yung veterinary clinic ay malapit lang din dyan sa school ni ate. 1 PM din kasi yung pasok ni ate kaya para masabay ko na rin si ate mga kamoma. Sobrang kawawa kasi dahil sobrang init ng araw. At hindi ko na rin kasi ito pwedeng maipospon mga kamoma. Baka madelay yung iba kong mga transaction sa dami-dami ng ginagawa ko araw-araw. Nang ginaingon nila mga kamoma, don't wait for tomorrow, what can you do for today? Para matapos-tapos na lalo hinihintay pa naman ako ng madami kong labahan. So yan, antos-antos lang yun mga kamoma na hindi naman talaga araw-araw na ganito, bihira lang. Pero yun nga lang kasi sabay-sabay talaga sila. Pero next year mga kamoma pag magpapa-anti-rabies na ako sa kanila, gusto ko talaga isahan na lang para dito na lang sa bahay. Sa City Vet kasi mga kamoma pwede ka na raw mag-request. Yun nga lang kasi pag mag-request ka, mag-wait ka talaga up to 1 week. Dito na nga ako mga kamoma sa veterinary office kaya hinihintay ko rin yung kapatid ko mga kamoma para magkaroon ako ng alalay. You know, ang bibigat kaya nila mga kamoma pati na rin yung case nila napakabigat, hindi talaga kaya ng isang tao lang. Hindi ko na rin kasi sinama si Apa mga kamoma, you know naman hindi ka pwedeng ma-delay or something at saka mainitin ang ulo lalo na tanghaling tapat. Kaya hanggat kaya ko talaga mga kamoma, ako na talagang gumagawa ng paraan. Buti na lang din itong si Mikaykay mga kamoma, behave lang din siya. Alam mo yung parang may isip na nakakaintindi kaya hindi nila pinapahirapan ng moma nila, naawa yata sila kay moma. So buti na lang dumating din yung kapatid ko mga kamoma na siya yung nag-alalay sa akin para kay Mikay at dito sa mga miming. And sakto nagkita din kami ng mga magaganda kong kapitbahay mga kamoma, nagpapa-anti-rabies vaccine din sila sa kanilang mga miming. Nanggigigil din ako sa kakyutan ng kanyang mga miming mga kamoma, pati rin pala si Doc nanggigigil kay Yowo. Lahat naman talaga ng pusa mga kamoma no, kanya-kanya ng beauty, lalo na rin syempre ang puspi natin, ang pusang Pinoy. Kaya si Doki nanggigigil dyan kay Kuya Yowo eh. So, ayan, dito pa talaga kami nagkita ni Ma'am sa City Vet. Dun nga sa subdivision namin na halos bihira lang talaga kami magkita. Dito pa kami nagkaroon ng oras para magchika. Syempre magchika, all is related about sa miming. Ano pa nga ba yung ichichismis namin? Walang iba. Syempre, mga animal lover kami. Shoutout dito sa kaklase ko mga kamoma. O pareho kami ng criminology graduate pero dito kami sa animal. Animal, gudang amo ang naagtuan, oy. Pagka-animal na lang yun. So that's life mga kamuma, hindi nga talaga namin linya ang magiging pulis dahil ang linya namin mga kamumay ang pag-care sa mga animal. Grabe po mismo makaingon og animal. Oy, but I love animal except lang sa mga uban ng mga animal jud mga batasan kailan kila paruhon. Pamuntay dapat tawagan og animal kay labaw pa mo sa mga animal. May pa ning mga animal kay makasabot pero kaning mga human na animal, ambot lang, no comment na lang yun ko. At ayan, pauwi na nga kami mga kamuma. Ang natapos ko dito sa anti-rabies ay syempre si Mikay, si Yowo, si Gomdori, si Siwan at saka si Situ. Then nag-inquire na rin ako for anti-rabies para kay Apa. Sus Mariosep, pertira bang mahala oy. Kaya kailangan ko din talaga ipapa-anti-rabies si Apa mga kamumay. Bamaya baka biglang mag-meow-meow, di kaya biglang mag-aw-aw. Sus simba ko. Kaya tulungan nyo talaga ako pakumbinsihin si Apa mga kamuma na magpa-anti-rabies. Matigas pa naman ang ulo nun. At syempre dito na nga ako sa bahay at naghihintay na ang napaka-supportive kong asawa. Kahit sobrang tirik ng araw mga kamumay, wala talaga siyang balak magdamit. Oy! Very hot daw, there is Philippine. So anak ko mag-uli day kag Korea pero dili man sad siya ganahan sa Korea kay wa man dito ang moma. Ang puso na lang daw niya ang pagkahat mga kamoma sa Pilipin basta kauban lang niya ang moma. Anak jud na no basta love jud nimo ba ang isa ka tawo bahala na.
Bahala na si Batman, bahala saging, basta labing, pag sure mo eh. So ayan na nga mga kamuma, nagpapahinga na yung mga baby loves ko. Sila Kuya Nori, tapos na yan sila. And syempre dahil nga sa sobrang kapaguran mga kamuma at stress, knockdown na nga rin talaga si Kuya Yowo at saka si Gomdori. Dahil nga pagod na nga talaga sila mga kamuma. Halata naman oh, kinsa may dili makapuyan, init kaayo, pero tirabang iganga. So ayan, nagmerienda na nga ako nitong kamutik yung mga kamuma. Syempre ako na nagluto no. Iba naman talaga kasi ang luto ni Mama, the best kaayo niya. Naga-crunchy pa. Oy, lami agad sa kamutik yun. Oy. So, ayan, kung nagtataka kayo mga kamuma, bakit hindi ko sinali si C3? Eto na. Meron tayong malaking problema about kay C3 mga kamuma na hindi nga siya pwedeng ipa-anti-rabies. Kung napapansin nyo mga kamuma, nakailang takas na si C3 mga kamuma. Grabe! Eto na nga, i-reveal ko na nga sa inyo kung anong nangyari mga kamuma. Na hindi ko sana matanggap pero wala akong magawa. Sabi ni Apa, wala kaming ibang choice. Kundi tanggapin mga kamuma ang nangyari kay C3. Pero okay sana, wala sanang problema mga kamuma kung si Uncle Fifi sana ang nakajuntis sa kanya. So ayan, talagang part na rin sa ating journey mga kamuma na si C3 ay buntis. Nakasampung PT kami sa kanya mga kamuma. Pag-check talaga namin mga kamuma, positive si C3 mga kamuma. So patawarin nyo talaga ako no, kay nalusutan talaga kami nitong anak kong si C3 mga kamuma sa kanyang paglalandi. Hindi ko alam kung sino ang tatay nito mga kamuma, si Uncle Fifi ba? Or baka yung boyfriend niya na nandun sa labas na minsan nagkikita sila ng sekreto. Ngayon mga kamuma, patawarin nyo talaga ako so hindi talaga maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Pero wag po kayong mag-alala mga kamuma dahil handang magpakatatay si Uncle Fifi. Kahit sino pa daw ang ama ng binuntis ni C3 ay tanggap niya mga kamuma. Inunahan niya pa talaga maglandi sa Ate Diday mga kamuma, samantala si Ate Diday nasa saktong edad na. Si Ate Diday sana yun mga kamuma, kaso problema natin may pagkaboyis to si Ate Diday kaya parang malabong mangyari. Kaya nakapag-desisyon na ako mga kamuma na si Diday ay ipapakapo na rin natin mga kamuma kay para wala na kayo tayo problema. Sabay sila ni Ate Myong, so sila muna yung mauna. Dahil si C1 at saka si C2 mga kamuma, sabi ni Doc, after 2 weeks pa daw yung kapon nila na pwede silang ipakapon. Grabe jud mga kamuma, wala jud ko nag-expect na nasa lisigid si C3 mga kamuma, wala talaga si isip ko, kaya pala ang takaw niyang kumain mga kamuma. So anyway, ayan, dagdag babies na naman, magpapa-baby shower kami, gender reveal. Kaso, wag na lang siguro mga kamuma, dagdag gastos lang yan. Much better, ibili na lang namin ng mga pagkain nila. Wala tayong magagawa mga kamuma, nandyan na yan at kailangan na rin namin tanggapin. Buti si Apa, walang problema sa kanya, total siya naman tagalinis ng mga poops nila. Si Apa naman talaga yung taga-harvest, kaya ipapaubaya ko na kay Apa, total tanggap din naman yan mga kamuma. So kanalagi, ihanda na naman namin ang aming sarili, magpulaw, buong magdamag. Ayan, hindi pa ako natapos dito kay Baby Mochi. So ayun na naman, meron ng kapalit na bago. Ilang months ba mga kamuma na mabubuntis yung pusa? At saka hindi ko kasi alam kung ilang months na itong nabuntis ni C3. Syempre hindi namin alam. Kabata-bata pa talaga kumikiringking na. Hindi niya man lang naisip ang Mama at saka ang Apa niya. Hindi siya naawa sa amin. Buti sana kung sarili niyang gastos yun mga kamuma siya mag-aalaga. Kaso ipapaubaya niya na naman sa amin ni Apa. Sabi ko magtino sana pero wala wala tayong magawa. Tinakasan tayo anong magagawa natin? Mas patalino pa sila. Binabantayan nga natin sila pero sila naman yung nagbabantay sa atin. Sobrang bilis niya talaga makapag-escape mga kamuma. Minsan nagtataka ako kung saan siya dumaan. Alam mo yung parang magic. Basta ayun nga, katulad ng sinasabi ko, nandyan naman si Uncle Fifi at handa si Uncle Fifi na magpakatatay. Pero sana merong anak si Uncle Fifi dyan para matupad na rin yung pangarap ko na magkakaapo kami kay Uncle Fifi mga kamuma. Kaya ayan, congratulations yun na kami ni Apa mga kamuma. Ay, meron na namang bagong paparating na baby. So, sakto. Pag malaki na si Mochi ay meron na namang bagong baby na papalit mga kamuma. Then, todo higpit na rin siguro ako sa pagbabantay kay C3 na kailangan talaga kamuma na mapaneuter natin si C3. Kahit anong todo
higpit mo talaga bantay wala gyud maikyasan gid ka, wa gyud tay mabuhat ani. Normal talaga yan sa mga anak natin mga kamoma, hindi talaga lahat perfect. So hindi pa naman huli ang lahat mga kamoma, pero at least another experience, another lesson, and dagdag kaalaman sa ating mga four parents mga kamoma. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.